Ayos ah. Pagdating ng laban, boom! Aray ka! Grabe namang... isa pa! Ano na? Isang tinaguriang Pitbull Tyson ng Pilipinas, pinaghalong Mike Tyson at Isaac Pitbull Cruz ang pambato nating Pinoy na si Alvin Kamique. Ito lamang October 10, 2025 ay dumayo ang ating pambato sa bansang Tanzania para sagupain ang isang undefeated top prospect bantamweight champion ng bansang Tanzania na si Abraham Mafia. Isang malaking hamon ito para sa ating pambatong Pinoy na lumaban sa isang title rank contender. Itong si Abraham Mafia ay nakarank sa number 11 sa WBC, number 15 naman sa WBO, number 15 din sa IBF at number 15 din sa WBA. Makikita sa kartada nito na hindi basta-basta itong boksingero na may kartadang 13 wins, 9 knockouts at wala pang bahid ng talo. Napakataas ng kanyang knockout ratio na may 68% sa kanyang talaan. Inamaanisha kwamba alisema pale awali wake alisema habang ang ating kababayan na si Alvin Kamique ay mayroon ng 10 wins, 5 knockouts at may 4 na talo na. Sa makatuwid, ang kanilang tingin sa ating pambato ay isa lamang tune-up fight para sa kanilang top prospect boxer sa Tanzania na si Abraham Mafia. Ngunit huwag kang pakakasiguro dahil alam naman natin ang bit-bit ng ating Pinoy sa tuwing dadayo sa ibang bayan. Dala-dala ang puso at dugong mandirigma sa ibabaw ng lona. Sa gabi ng kanilang bakbakan ay nagpamalas ng kakaibang lakas, tibay ng loob at determinasyon ng ating pambato. Nang gulatin ng Pinoy ang mga Tanzaniang manonood sa kanyang ipinamalas na lakas sa ibabaw ng lona at patahimikin ang kanyang mga kritiko na hindi daw niya kayang talunin ang sinasabing top prospect ng bansang Tanzania. Narito't panoorin natin ang kanilang naging bakbakan. Okay, round 1 tayo guys. Alvin Kamique versus Abraham Mafia for the WBC African Bantamweight Championship. The African boxer is wearing white and yellow habang ang ating kababayan naman black and yellow shorts. Kung makikita natin, kapwa maganda ang kondisyon ng kanilang mga pangangatawan, umaatake kagad, agresibo kagad ang dalawang boksingero mga kababayan. Left, right hook galing sa ating pambato sa ulo at sa katawan, depensa, tumamala sa depensa, jab nitong African boxer, uppercut, hindi tumama, sala mga tumama ang kombinasyon ng ating pambato. Pressure ang ating kababayan sa pagkakataong ito, habang itong African boxer naman counter punching ang kanyang ginagawa, cover sabay counter sa mga atake ng ating pambato, bahagyang tumatama. Ang ganda ng palitan ng suntok ng pareho mga boksingero. Mga kabayan, ang ating pambato ay dayo lamang sa labang ito at susubukang talunin itong undefeated na top prospect ng bansang Africa na si Abraham Mafia. Ngayon, inaatake, nasa gilid ng corner ng dalawang boksingero, bumubudega ang ating pambato. Tinamaan ng magkabilang suntok, ayun, medyo nagrogi itong African boxer na payapos mga kaibigan. Round 1 pa lang, mainit na ang tagpo sa bakbakang Abraham Mafia versus Alvin Kamique mga kababayan. Kapwa nagbibitaw ng mga matitinding kombinasyon ang parehong boksingero. Palitan sa gitna ng ring, 1-2 combination mula sa ating kababayan, jab, 1-2 combination para sa African boxer. Kapwa naman nagpatama, uppercut, parehas uppercut ng binitawan sa pool ang African boxer. 1-2, left hook, tumama galing kay Alvin Kamique.
Gumanti naman itong African boxer. Ang record nga pala nitong si Abraham Mafia ay 13 wins, 9 knockouts with no losses. Undefeated boxer mula sa bansang Africa, habang ating kababayan ay mayroong 10 panalo, 5 knockouts at may 4 na talo na. Kaya naman, kumbaga para sa African boxer, ito ay tune-up fight lamang itong ating pambato para sa kanya. Katatapos lang round 1 at eto ang replay mga kaibigan. Overhand right, hindi tumama, sabay kombinasyon galing. Nice right, straight, uppercut. Ang ganda ng mga patama dito ni Abraham Mafia. 1-2 combination, counter by ating kababayan. Let's see, sa round 2 kung makakabawi, medyo lamang ang African boxer sa round 1. May pagkagalawang Terence Crawford ditong African uppercut. Ang ganda ng uppercut na binitawan nitong African boxer. Uppercut na naman. Grabe, sunod-sunod yung uppercut na pinapakawalan, pero yung ating pambato hindi umatras, kumabante pa rin, pasugod, pressure pa rin. Kinawat, lumawakan, binabanatan kaya. Okay, inawat na referee dahil na-interrupt yung pagbanat ng bata niya. Job galing sa African boxer. Ang ganda ng mga uppercut kayo ng patama ng African. Overhand galing kay Abraham. 1-2 combination, wallop. Inatake na naman ng Pinoy. Pasok sa depensa, uppercut, sumablay. Ayun na, umaatake ang Pinoy. Ang ganda ng mga grabe, tibay ng Pinoy. Kahit tinatamaan, push pa rin sa pressure kanyang ginagawa. Lakas ng pangangatawan ng ating pambato dito. Kondisyon. 1-2, tinamaan sa body shots. Medyo naaray. Umaray itong African boxer. Palitan sa lubid. Napakaangas ng bakbakang na ito. Ang ganda ng kombinasyon, binitawan ng ating pambato. Gumanti naman si Abraham. Body shot mula sa ating kababayan, uppercut. Uppercut din sa ating pambato. Sala ang mga kombinasyon. Tuloy-tuloy pa rin sa pag-atake itong ating pambato, habang itong African boxer ay dumedepensa at nag-aabang ng isang magandang counter. Ang ganda ng palitan na yun. Grabe, ang Pinoy, matigas. Maganda rin ang depensa. 1-2 combination mula sa African boxer. Tumama ang left hook ni Alvin. Mga kaibigan, sablay ang hook sa pag-atake ni Alvin. Kumounter ang African na hindi rin naman tumama. Uppercut na naman. Grabe yung uppercut, paulit-ulit. Minsan nababasa na rin ng Pinoy kapag a-atake ng uppercut itong African boxer. 1-2 combination. Tinamaan, medyo nahilo si Abraham Mafia. Overhand right galing kay Alvin. Tumama yun. Medyo na outbalance kasama ng patama itong African boxer. And crowds loves it. 1-2 3, 4, wow. Tama sa depensa. Medyo tight ang defense nitong si Abraham Mafia. End of the round 2. Uppercut. Ito yung uppercut kayo na. Tignan natin. Grabe yung mga uppercut. Pero yung kombinasyon ng Pinoy, hindi papatalo mga kaibigan. Yan boom, boom, boom. Grabe naman si Pinoy. Antibay din. Angas ng mga kombinasyon ni Alvin Manique. Round 3 mga kaibigan. Sukatan uli sa unang minuto nitong round 3. 1-2. Hindi tumama ang body shots ng ating kababayan. Gumanti na ang body shots itong African na tumama naman sa belt ng kanyang shorts. Boom. Jab. Nawala sa balanse itong si Abraham. May pagkagalawang Terence Crawford. Ang bilis din.
Pero yung Pinoy, hindi nagpapasindak. Ayun no, pinipressure itong si Abraham. Hindi natatakot. Kahit undefeated ka pa dito sa bansa nyo, dadayuhin kita. Alright, boom. Eto na, umatake na naman ng Pinoy. Jab, binitawan nitong si Abraham para ma-interrupt ang pag-atake itong si Alvin Manique. 1-2 combination mula sa African, counter left, at patuloy sa pag-atake itong Pinoy. No matter what, kung ano pa ang iyong bibitawan, susugod at susugod itong si Alvin Manique. Ayun na, inatake na, medyo gumagamit na ng footwork itong si Abraham Mafia dahil itong Pinoy ay napapansin niya na tuloy-tuloy lang sa pag-atake at hindi napapagod. Kita nyo naman, body shots galing kay Abraham, gumanti ng body shots din si Alvin. Oop, right hook, sumablay. Galing ng laban na to, Brad. Talagang pukpukan, walang atrasan. Ayan o, si Pinoy, nakakabilib din yung tibay at tapang na pinapakita niya dito, no? Ayan o, kahit nakikita niya na medyo magaling at skillable itong si Abraham Mafia, hindi ito nagpapasindak. Talagang inaano niya yung face ng laban, kinukuha niya yung face ng laban na hindi siya magpapakontrol sa bakbakang ito. Kahit dayo lang, ayun, tinamaan ng right hook. Medyo nahilo si Abraham. Body shots din galing kay Abraham. Malutong ng pinatama ng Pinoy. Ito yung replay mga kaibigan, no? Uppercut, medyo sala ng konti. Body shots din mula kay Alvin. Tignan natin yung mga counter punches ng Pinoy dito. Boom! Nahilo dun. Isa pa, kaliwat kanan yun, tinanggap niya sa ating kababayan. Ito, boom. Round 4 mga kaibigan. Napakaganda ng pinamalas ng parehong boksingero sa mga nakalipas na round. Tignan natin dito sa round 4. Okay, let's do this. 1-2 combination. Oop, nawala sa balanse ang Pinoy dahil sa pagsablay ng kanyang suntok. Pero ayos lang, balik sa pag-atake. Eto, puro uppercut din binibigay ng Pinoy. Kung uppercut ang binibigay mo sa akin, gagantihan din kita ng uppercut. Grabe, napakaganda ng what a nice shot by Alvin Manique. Grabe, ang tagal naman bilangan, nakapagpahinga na. Ano ba yan, ref? Ang tagal mong binilangan talaga. Pinagpahinga, kaya pa. Naka-rest ka na. Fight. Grabe ka, ref, ha. Eto, boom. Hindi ka na makakapahinga niyan. Rest ka na talaga. Yun. Ayos. Nice one, kabayan. Panalo ang ating pambatong si Alvin Manique. Boom! Right straight. Sinundan pa ng isa. At napatakbo na sa gilid. Boom! Ayos, lakas ni kabayan, boom. Napatakbo na si Abraham, doon na siya inawat. Nakataka lang talaga yung bilang na representing the blue corner, congratulations, all the way from kabayan. Philippines, Alvin Pitbull Tyson coming to you. Kilala ang mga dugong Pilipino na pagiging matapang at walang kinakatakutan, lalong-lalo na sa mundo ng palakasan o tinatawag na boxing. Ang ating lahi ay isa sa mga maituturing na pinaka-humble na boksingero sa labas ng lona. Ngunit pagdating sa ibabaw ng ring ay tila nag-iibang anyo bilang isang nakakatakot na nilalang. Walang pinipiling kalaban, basta kung sino ang ilatag sa kanyang harapan ay walang takot nitong susunggaban, maging ikaw pa ang pinakamatikas
o pinakamalaki sa dibisyong nasasakupan. Isang halimbawa ang tubong ubay Bohol na si Ricky Sismundo na lumalaban sa timbang na 140 at 147 pounds welterweight division, na kung saan namumugad ang mga malalaking halimaw at hindi birong mga bigat na kamao. Ang Pinoy na si Ricky Sismundo ay hindi katangkaran na may taas lamang na 5'5" na halos kasing taas ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Kung ating susuriin na tila mas malalaki ang nakakasagupa ni Manny Pacquiao sa timbang na ito, kaya naman ganun din ang kadalasang nakakaharap ng ating pambatong si Ricky Sismundo. Pero dahil dugong Pinoy ang nananalaytay dito, ay buong tapang niyang hinaharap ang di hamak na mas malalaki na kanyang mga kalaban. Gaya ng makaharap niya ang isang malaki at maskuladong si Ghislain Maduma na taga Republic of Congo. Bagamat hindi bago kay Sismundo ang mga ganitong kalaban, ay hindi pa rin biro ang naturang katunggali, dahil bukod sa bato-bato ang katawan nito at mas malaki ay isa rin itong knockout artist. Sa 17 panalo nito ay 11 doon ay kanyang pinatumba sa ibabaw ng lona. Bukod pa sa aking mga nabanggit, kaya masasabing hindi basta-basta itong si Ghislain Maduma, ay kinuha rin ito ng ating pambansang kamao bilang isang sparring partner para sa paghahanda sa laban niya kay Timothy Bradley. Siyempre, kukuha ba naman ang isang Manny Pacquiao ng isang pipitsuging boxer? Ibig sabihin lang nito, si Ghislain Maduma ay isang napakadelikadong fighter para sa ating kababayang si Ricky Sismundo. Pero ganun pa man, ang ating pambato ay hindi naman basta-basta padadaig sa kahit na sinong kalaban. Ipinakita ng Pinoy kung gaano din kadelikado ang mga kamao ng isang mandirigmang Boholano. Narito at ating balikan ng umatikabong bakbakan ni Ricky Sismundo versus Ghislain Maduma na ginanap sa Bell Centre, Montreal, Canada noong October 13, 2016. Sa pagpasok pa lamang ng unang rounds ay walang takot agad na nakipagsabayan ng suntok ang ating pambato sa dihamak na mas bato-batong kalaban. Азиатско-Тихоокеанский 2009 году. Dahil sa tapang ng ating pambato ay isang malutong na kanan ang naipatama nito na siyang maagang nagpaluhod sa kanyang katunggali. Против Рики Сисмунда, если отсчитывают нокдаун. Нет, да, отсчитывают нокдаун Мадуме. Очень удивлен. Жислен. Dahil sa score na knockdown ng ating pambato sa nakalipas na rounds, ay tila nagiba ang ihip ng hangin dito sa Canadian boxer. Dahil nung una siya ay agresibo sa ating pambato, ngunit ngayon ay nabawasan ang kanyang mga binabatong suntok. Ульки Конго, который сейчас ну а Рики Сисмунд работает первым номером сейчас. Не первый раз. В мае Монреаль для Рики Сисмунда, город Кужмунда, представляет Филиппины и атакует. Ты хороший сейчас. И сейчас встретил на руку Жислену Мадуме. Левый крюк от Мадумы. Лобот блока. Тут же с комбинациями. И вот опять. В принципе, у него неплохо Мадумы. Сисмунда сейчас в атаке. Первый полусредний вес, весовая категория до. Хорошо встречает двойкой по корпусу Филипп. На месте у Мадумы локти блока прижаты к туловищу. Ну а Жислен очень хорошо работает на... При этом события не форсирует. Читает он действия филиппинца.
никаких серьезных проблем в этом поединке. Не обостряет, не лезет в рубку. Просто вовремя втыкает свои боковые. В этом поединке пока что все очень хорошо с таймингом. Вот как сейчас. Sa laki ng katawan nitong Canadian boxer ay panigurado malakas sa mga banat nito. Ngunit ang ating pambato ay pinapagpag lamang ang kanyang mga atake. Gayong di hamak na mas malaki ang pangangatawan nitong Canadian boxer. Несколько бойца. О, скажем так, не панчерский. Да, удар у него есть, но не является он записным нокаутером. Все время пропускать необязательные удары он не собирается. А вот сам отбросить может. Стройный левый крюк. И тут же боковой по корпусу. И дистанция очень удобная для Мадума в этом поединке. Пока что очень даже неплохо для Жислена Мадумы. Бьет в ответ. Успел Жислен Мадума против Рики Сисмунда. Жислен Мадума работает вторым номером. И у него канадское гражданство. Активировал свои действия и пока что очень неплохо справляется. В углу Рики Сисмунда тренер порекомендовал продолжать. Готовился к этому прессингу. Жислен Мадума, а если говорить о контрмерах, Жислен пока события не обостряет. Но вот сейчас достал. Выбросил боковой по корпусу. Хорошо попал справа. За поединок мы увидели только что. Sa pagkakataong ito ay paunahan sila ng timing. Kung sino ang unang makapag-connecta ng magandang suntok ay siyang makalalamang sa bakbakang ito. Pero dahil mas malaki at mas mahaba ang Canadian boxer, ay tila nakalalamang ito sa puntusan. Дума. Мы видим, да, атака филиппинца по защите. Тут же отвечает боковыми. С дистанции филиппинцу. Раз за разом в этом раунде. Такого удара. Ну, а Мадуме, в принципе, удобно. Да, удивить Мадуму не может. На Жислен. Неплохо. Итак, 8-й раунд. Рики Сисмунда против Жислен. Боксер. Представляет Демократической Республики Конго. Рики Сисмунда. Вот и по корпусу выбросил Жислен. Кричат угловые. На месте у него руки. Вот выбрасывает хороший левый крюк. Итак, 9-й раунд. Попытался, ему нужно что-то менять. Сейчас пропустил Жислен. Правый боковой. Мадума просто боксирует и пока что перестукивает своего. Вот апперкот навстречу от Мадумы. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Защищался и бил точно правым прямым. Sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan ay nakauna ng timing ang ating pambato. Gaya ng sinabi ko kanina, kung sinong makauna ng isang magandang timing ay siyang lalamang sa bakbakang ito. Kaya naman dahil sa isang magandang tiyempo ay natamaan niya na magkakasunod na kombinasyon ng Canadian boxer na siyang nagpatumba sa kanyang katunggali. Дождался Рики своего шанса. Зазевался немножечко Мадума. Пропустил мощный удар. И в конце 9-го раунда оказался в нокдауне. Есть еще у Сисмунда время. Секунду до конца раунда. И это шанс для него. Попадает. Sa pagkakatumba ni Gislain Maduma sa rounds na iyon,
ay mabuti na lamang ay segundo na lamang nalalabi at naisalba pa niya ang rounds na iyon. Ngunit sa pagpasok ng panibagong rounds ay mas lalong naging delikado ang lagay ng Canadian boxer sa mga kamay ng ating pambato. Смотрите. Еще ноги. И практически не убирает. На велосипед. Число Магума. И вот здесь. Ну, здесь потом равновесия, здесь не было нокдауна, Kapwa na isalba ng parehong boksingero ang sukdulan ng 12 round. Ngunit sa mata ng mga horado ay nakalalamang ang ating pambatong si Ricky Sismundo at naideklarang panalo via unanimous decision. Votre vainqueur par décision unanime, И все же Ricky единогласным решением судей побеждает Рики Сисмунда. Вот так вот. Ничья. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.